Mga kabayan, sa halip na matuwa ay umani ng kaliwat ka ng batikos hindi lang sa netizen, kundi maging sa iba't ibang grupo. Ang ipinagmamalaki ng palasyo ng Malacanang na sa wakas daw ay matutupad na ang pangako ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na 20 pesos kada kilo ng bigas. Pero malaking questionable ang timing kung bakit ngayon lang ito ginawa at ipatutupad ni PBBM kung kailan mahigit 3 taon na siyang nakaupo sa pwesto. Maging itong si Senator Amy Marcos na kapatid ni PBBM at BP Sara Duterte ay natatawa na lang sa ginawang di umano ay panibagong pambubudol upang gagancho sa mga Pilipino mula sa kampo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon kay BP Sara, mahina at biglang lumagapak ang trust rating nitong si BBM at kanya mga senatorial candidate, kaya gumagawa sila ng paraan para muling mabudol ang mga Pilipino at iboto sila ngayon darating na May 12 midterm election. Alam mo, hindi yan, nagsasabi lang ako ng totoo no, sa 20 pesos per kilo na bigas. Dahil that is a campaign promise and it's a little too late. Too late siya. At magtataka ka kung meron tayong 20 pesos per kilo na bigas, bakit sa Visayas lang ito i-implement? Nakikita natin mahina yung mga senador ng administrasyon doon sa Visayas. Maliban kay BP Sara at Senator Amy, nagdududa rin at hindi kinatutuwa ng ilang political analyst ang ginawang hakbang at maituturing na palpak na plano ng kampo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa biglang pagpapatupad ng 20 pesos na kilo ng bigas kung saan ay ipatutupad lang ito sa Visayas at bakit hindi sa buong bansa na pinangakuan niya noong kampanya para sa nakaraang 2022 eleksyon. Makikita natin yung disapproval at distrust rating ng ating Pangulo, si Bongbong Marcos Jr. Makukumpara mo ito ng 2 buwan ng Pebrero at Marso nitong taon na ito. Makikita po natin na napakalaki po ng ibinaba ng trust rating at approval rating ng ating presidente. In fact, sa disapproval, nag-increase po ito ng 29 points. At sa Visayas po at yung distrust naman tumaas din ito ng 29 points. So ang tanong dyan, bakit mahalaga yung Visayas region? Ayon pa kay economist Dr. Michael Batu, hindi nabobo ang mga Pilipino ngayon para gawin ni PBBM ang pagbebenta ng 20 pesos na bigas kung saan ay maituturing itong simpleng vote buying dahil halos 2 linggo na lang ay mag-eleksyon na. Ayon pa kay Batu, malinaw na nagpapabango lang si PBBM at ang kanyang mga senatorial candidate kung saan ay maraming nagalit sa kanila at nawala ng tiwala dahil sa ginawa nitong pagpapakidnap kay PRRD at ikulong sa ICC. Konektado pa rin po ito sa eleksyon. Kasi yung timing, makikita natin, 2.5 weeks na lang po ay mag-eleksyon na. Ni-roll out nila ito sa Visayas na kung saan maraming mga vote-rich provinces. At historically, makikita natin kapag ka nag-improve ang net satisfaction rating ng presidente, mahihila niya yung kanyang slate para manalo. Itong programa na ito sa pagro-roll out ng 20 pesos na bigas, I think it is all about politics. Samantala, muling nagbigay ng pinakabagong update si Attorney Nicholas Kaufman kaugnay sa bagong development at sitwasyon sa kaso ni dating Pangulong Duterte na hanggang sa ngayon ay nakakulong pa rin sa kustudiya ng ICC sa The Hague, Netherlands. Ayon kay Kaufman, lead counsel ni PRRD, hindi siya papayag na manatili si Duterte sa ICC at gagawin niya ang lahat para mapabilis ang paglaya at pagpapauwi sa bansa sa dating Pangulo. Ayon pa sa abogado, naniniwala siya na may malaking pagkakamali at illegal na ginawa ang Philippine government kung saan ay tinanggalan ng karapatan ang dating Pangulo bago madali ang isuko at ilipad ito papuntang ICC. Applications for arrest warrants at the ICC are always made secretly and confidentially, otherwise it would frustrate the whole purpose of an arrest warrant. Only later on are they made public. Everything that has happened in this case has been done according to the books and according to law. I have no argument that anything was done with regard to the publication of the arrest warrant in an inappropriate fashion. What I believe was inappropriate was the failure by the Philippines government
to afford the former president his due rights under Philippines law and under the Philippines Constitution. Mga kababayan, irespeto po natin ang proseso na ngayon ay ina-undergo mismo, binibigyan talaga ng halaga at pansin ng lead counsel mismo ni former President Duterte. Also po, narinig po ninyo ang sinabi niya with regards to literal failure of the government to accord our former president the due process that should be given to every Filipino citizen. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Naniniwala ka ba na nagpapabango lang at muling mambubudol itong si PBBM sa mga Pilipino kung bakit biglang magbebenta ito ng 20 pesos kada kilo ng bigas dahil sa biglang paglagapak ng kanyang trust rating at dahil na rin sa nalalapit na midterm election? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakikomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Tumanggi na si Vice President Sara Duterte na sagutin ang mga pasaring sa kanya ng ilang kongresista kaugnay ng pagiging kumpiyansa nitong maipanalo ang impeachment case laban sa kanya. Ayon sa pangalawang Pangulo, ayaw niyang magpaliwanag sa House of Representatives at ayaw din itong sagutin ang mga batikos sa kanya ng tingog party list na hawak umano ni Speaker Martin Romualdez. Tatlo na yung seats niya sa House of Representatives. Yung distrito niya sa Tacloban, yung dalawang upuan niya sa Tingog Party List. Yung upuan ng asawa niya, yung seat ng asawa niya, yung seat ni Asidre. So, hindi dahil hindi ko masagot yung mga tanong nila sa confidential funds. Ayaw kong sumagot sa mga pagmamayari ni Martin Romualdez. Wala namang pahayag kaugnay rito si Speaker Romualdez, gayon din ang Tingog Party List. Pebrero nang i-impeach ng Kamara ang Vice Presidente at 7 articles of impeachment ang inihain laban sa kanya sa Senado. Kabilang narito ang kwestiong paggastos ng confidential funds ng kanyang tanggapan at Department of Education nang siya pa ang kalihim nito. Alam mo, hindi yan, nagsasabi lang ako ng totoo no, sa 20 pesos per kilo na bigas. Dahil that is a campaign promise and it's a little too late. Too little, too late siya. At magtataka ka kung meron tayong 20 pesos per kilo na bigas, bakit sa Visayas lang ito i-implement? Nakikita natin mahina yung mga senador ng administrasyon doon sa Visayas. So, wag daw po mairali ng crab mentality. kaya nga ma'am, hindi yan na pagiging na mapagpuna. Nagsasabi ako ng totoo. It's a campaign promise, yung 20 pesos per kilo na rice. And ngayon lang in-implement na panahon ng eleksyon. It's sabi ko nga, too little, too late to comply with the campaign promise ngayon. At para lang din sa isa pang darating na eleksyon kung sa lugar sa Visayas kung saan mahina. Mga kababayan, irespeto po natin ang proseso na ngayon ay ina-undergo mismo, binibigyan talaga ng halaga at pansin ng lead counsel mismo ni former President Duterte. Also po, narinig po ninyo ang sinabi niya with regards to literal failure of the government to accord our former president the due process that should be given to every Filipino citizen. Again, it is high time for us Filipinos, especially malapit na po ang eleksyon ngayon, to have and to form informed decision para iboto po natin ang mga taong karapat-dapat na nasa Senado, karapat-dapat na mag-represent ng kanilang mga constituents, karapat-dapat na i-forward ang karapatan ng mga kababayan natin, lalong-lalo na yung nasa laylayan. Mga kababayan, isipin po talaga natin na isa lang ang ating kapangyarihan bilang ordinary citizen, and that is to vote in the upcoming election. Vote straight PDP, laban po tayo at meron pong mga certain party list, particular PPP, Duterte Youth Party List, Gabay 139 Party List. Makinig po tayo kung ano ang nangyayari ngayon sa ating bayan.
tingnan niyo po kung ano ang ginawa sa ating former president. If they can do that to the former president, what can they do to an ordinary citizen like us? Maraming salamat po sa inyo. Makinig po tayo kung anong katotohanan, hindi po sa mga naratibo ng ibang tao. Maraming salamat po. Thank you, sir. Yes po mga kapartner, yun po ang kaganapan ngayon dito sa tapat ng ICC Detention Facility dito sa Duterte Park. At yun nga, kausap natin ang legal counsel po ng ating mahal na dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Attorney Kaufman. At yun ang sagot niya sa lahat ng mga tinatanong natin sa mga oras na ito. At abangan natin ang susunod na kaganapan mga partner. Kaya sabi ni Attorney Kaufman, gusto niya sa lalong madaling panahon ay makauwi na ang ating mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ating sariling bansang Pilipinas. I made observations in response to a court order. I did not file a specific request asking to limit the participation of victims. The victims have a right to make their observations, and they will make their observations. Now, I'm not going to engage in fantasy litigation on the sidelines with Attorney Joe Butuan or anybody else. Applications for arrest warrants at the ICC are always made secretly and confidentially, otherwise it would frustrate the whole purpose of an arrest warrant. Only later on are they made public. Everything that has happened in this case has been done according to the books and according to law. I have no argument that anything was done with regard to the publication of the arrest warrant in an inappropriate fashion. What I believe was inappropriate was the failure by the Philippines government to afford the former president his due rights under Philippines law and under the Philippines Constitution. Ayan mga kababayan, narinig niyo po mismo kay attorney, sa lead counsel na si Attorney Kaufman na yung sinasabi nila na fake news daw siya, hindi po yung totoo. Hindi po siya nagpalabas ng official statement or request with regards sa mga pinagsasabi ng iba dyan. Ang sinabi niya lang po is observation, and those observation actually were referred to kasi nga isang process daw din po yun na finalo niya. So again, it remains a big fat lie yung mga sinasabi nila na mga naratibo na binibigay ngayon sa ating mainstream media na binabalita about rejection of certain judges about whatever proposal where there is none or there was none. Samantala, kinwestiyon ng dating kalihim ng Department of Agriculture ang timing at sustainability ng planong pagbebenta ng 20 pesos na bigas ng gobyerno. Giit niya, bagamat makakatulong ay malaki naman ang posibilidad na malugi ang pamahalaan maging ang mga lokal na magsasaka kung hindi ito may papatupad na maayos at tuloy-tuloy. Inanunsyo nitong Miyerkules ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na sisimulan na raw ng gobyerno ang pagbebenta ng 20 pesos na bigas sa Visayas. Aabot daw sa 40 kilo kada buwan ang maaring bilhin ng bawat pamilyang consumer. Hindi lang sa Visayas dahil palalawakin pa daw ito sa buong bansa. Initially, itong program ng DA was supposed to last for until December. And pwede pang i-stretch yan hanggang February. The Department of Agriculture to formulate this to be sustainable and ituloy-tuloy hanggang 2028. Ang pahayag ng DA Chief ay tinulugsa ng Federation of Free Farmers o FFF. Kweresyon ng grupo ang timing ng plano na 20 pesos na bigas na mula sa lumang stock ng National Food Authority. Sabi ng dating kalihim ng DA na siya ring chairman ng grupo, bakit ngayon lang daw ito gagawin ng gobyerno na nakapagdeklara na ng food security emergency sa bigas para ibenta sa mga lokal na pamahalaan? Ang nakakabahala rin daw ay kung kaya bang isustain ng DA ang pagbebenta nito hindi lang sa Visayas kundi sa buong Pilipinas. Sa kalkulasyon kasi ng dating DA Chief, kakailanganin ng 1.6 hanggang 1.7 kilograms ng palay na gigilingin para maging bigas. Ngunit ang bilihan na raw ng palay ngayon sa mga magsasaka ay nasa hanggang 23 pesos kada kilo. Iba pa raw dyan ang cost of production na posibleng umabot ng hanggang 37 pesos. Kaya kung ibebenta raw ito ng DA sa 20 pesos, ay malaking lugi ito para sa gobyerno. Magkakaroon po ng subsidy o pagkalugi ang gobyerno po natin, bawat kilo may bibenta ng 17 pesos. So, if you multiply that, hindi natin alam kung ilang mga targeted beneficiaries sa Visayas. Let's say 1 million po ang qualified. So, daily,
bibili po ang bawat isa sa 1 million na mamamayan ng 20 pesos na NFA rice. Ang gugulin po ng gobyerno po natin ay 16 o 17 million pesos po na subsidy o pagkalugi. So in 1 month, that is over kalahating bilyong piso po yan, just in the Visayas. O in 1 year, naku po, that will be siguro 6 billion pesos maybe in 1 year, just in the Visayas. Dagdag pa ni Montemayor, hindi lang gobyerno ang maaapektuhan sa planong ito, kundi maging ang mga lokal na magsasaka. Kapag nangyari daw kasi yan, babagsak ang presyo ng palay. Para naman sa isang ekonomista na si Dr. Michael Batu, pagpapabango lang ang ginagawa ng kasalukuyang administrasyon sa paglalabas ito ng 20 pesos na bigas. Kaduda-duda rin daw kung bakit Visayas ang piniling pilot implementation ng 20 pesos na bigas ng gobyerno na kung tutuusin, maraming nagugutom at nangangailangan sa National Capital Region. Kaya posible anyang nire-repair lang daw ni Marcos Jr. ang mababang trust rating nito sa Visayas kahit doon ito pasisimulan. Dagdag pa ni Batu, makikita natin yung disapproval at distrust rating ng ating Pangulo, si Bongbong Marcos Jr. Makukumpara mo ito ng 2 buwan ng Pebrero at Marso nitong taon na ito. Makikita po natin na napakalaki po ng ibinaba ng trust rating at approval rating ng ating presidente. In fact, sa disapproval, nag-increase po ito ng 29 points. At sa Visayas po at yung distrust naman tumaas din ito ng 29 points. So ang tanong dyan, bakit mahalaga yung Visayas region? kung pagbabasehan daw kasi ang datos mula sa Commission on Election, mula sa 4 na rehiyon ay abot sa halos 14 million ang botante sa Visayas. Katumbas yan ng 20% sa kabuang registered voters sa buong bansa. So napakahalaga po niyang rehiyon na yan. Isa po yan sa mga rehiyon na kailangang maipanalo na kung sino mang na tumatakbo on a national level. So it's no surprise kung i-connecta natin dun sa disapproval rating at saka dun sa distrust rating at saka sa dami ng botante. It all makes sense now na kung bakit nila dyan ginagawa sa Visayas. Git niya, ang hakbang na ito ng administrasyon ay hindi para sa kapakanan ng mga Pilipino, kundi sa pansariling interes. Konektado pa rin po ito sa eleksyon. Kasi yung timing, makikita natin, 2.5 weeks na lang po ay mag-i-eleksyon na. Ni-roll out nila ito sa Visayas na kung saan maraming mga vote-rich provinces. At historically, makikita natin kapag ka nag-improve ang net satisfaction rating ng presidente, mahihila niya yung kanyang slate para manalo. Itong programa na ito sa pag-roll out ng 20 pesos na bigas, I think it is all about politics. Sabi pa ni Batu, nangangailangan ng malaking pondo ang gobyerno higit 50 bilyong piso para makapagbenta ng 20 pesos na bigas sa higit 5 milyong pamilya sa Visayas. Tinaon nila na 2.5 weeks before the election na po pwede naman nilang gawin noong 1 taon o noong 2 years before dahil noon pa man nagreklamo ng mga Pilipino Bakit na taon ng eleksyon? Hindi pa ba sapat yung akap, yung mga ayuda na binigay nyo o hindi kinagat? Or hindi umubra yung mga ayuda. Kaya eto, gumagawa kayo ng ibang pamamaraan para makapambudol ng mga Pilipino. Kasi katulad ng sinabi ko kanina, tayo minamak natin yung 20 pesos na bigas, hindi dahil inaasahan natin na mangyayari yun. Dahil sa unang-una, hindi mangyayari yun. Dahil marami kang dapat isaalang-alang kung gagawin mong 20 pesos ang 1 kilo ng bigas. So narinig natin sa balita kanina, malulugi ang gobyerno. Dalawa lang ang tatamaan dyan. It's either ang gobyerno or yung magsasaka. Yung magsasaka naman, tatamaan kung tatapyasan nila yung presyo. Bababaan nila yung presyo ng farm gate price ng mga palay. So wala nang kikitain ngayon ang mga magsasaka. So hindi naman papayag yung mga magsasaka noon. Pangalawa, sa panig naman ng gobyerno, yung 15 pesos na malulugi, saan kukunin yun? Sa pera pa rin ng gobyerno. Kaya ito, bara-bara to Ito yung pang-politika talaga, pang mga bara-bara na desisyon, bigla-bigla na lang, magdidesisyon ka ng ganito na hindi mo alam kung anong magiging consequence nitong gagawin mo. Dahil sa totoo lang, ito,
malaki ang malaki ang magiging impact nito sa ekonomiya natin, lalo-lalo na kung yung pera ng taong bayan ay i-allocate pa para dito. Kasi ngayon nga, na wala pa tayong ina-allocation na ganyan, nagkaka-lensi ng budget ng Pilipinas, hindi natin alam kung saan napupunta, lalo na. Tapos kakatkungin pa ng mga korap na politiko yung pera ng kataong bayan, di wala na. Lubog na ang barko natin yan. Jay. Ganito kasi yan eh. Kailangan talaga kayo tinuturuan muna eh. Ganito kasi yan, Marcos. Para magawa niyo ang pangarap nyo, sabi niyo pangarap nyo, kahit pinangako nyo yan sa taong bayan, ang gawin nyo kasi dyan, mas unahin nyo, punduhan nyo muna yung mga magsasaka. So kapag pinunduhan nyo yung magsasaka, punduhan nyo sila ng gamot para sa palay na yung mga pantanim nila, ilibre nyo kung maaari. Kasi isipin nyo maigi, magbababa kayo ng presyo ng bigas sa halagang 20, tapos sino yung makakawawa dito? Yung mga kababayan natin ng mga magsasaka. Sila yung mapuputukan ng lahat ng problemang yan. Problema na naman, hindi yan solusyon. Yan po ay problema. Oo, sige, sabihin na natin na mamimigay kayo ng 20 kilos na bigas sa Visayas. Tapos yung mga magsasaka natin, problema sila kasi wala sa magkano ang palay, 23 per kilo bigas ng palay. Tapos yung bigas ibebenta mo ng 20. Napakalaking kalokohan po nun. So ito nga dapat gawin diyan. Ponduhan ang magsasaka at maghantay ng ilang buwan. Hindi ko natanda kung ilang buwan bago simula sa pagtatanim hanggang sa pag-ani. So ang gawin nyo, ponduhan nyo yung magsasaka simula pagtatanim hanggang sa pag-ani. At kapag umani na wala namang ginastos yung mga magsasaka, ibigay nyo sa kanila yung pagod, yung kita nila doon sa pagod nila, at saka nyo gawin yung tinasabi nyong 20 kilos ang bigas. Kasi kung bibiglain nyo yan, ang mapuputukan ho dito yung mga magsasaka natin.